For today's video, ituturo ko po sa inyo kung paano magbutas ng wall or ng pader gamit po ang o-ring machine. So ito pong tinuturo ko po na ito ay dito po papasok yung magiging holder nitong o-ring machine. So ito pong expansion shield na hawak-hawak ko. So panoorin nyo po ang video po na ito hanggang sa matapos para matutunan po ninyo at para malaman din po ninyo kung paano gamitin ang o-ring machine. Una, maglagay tayo nitong expansion shield dito sa mismong wall. Itigisa lang, dito na lang natin i-fix itong apat na to. Huwag na natin ano yan, isa-isa lang yung lalagay natin, ano, isa dito, isa dyan, at isa dito. Apat na butas. Okay, start na po ako sa pagbubutas. Ito pong unang nilagyan ko ng expansion shield. Ito po yung unang bubutasin po natin na wall. Ayan, at nilalagyan ko siya ng lock nut para hindi po matanggal yung handle mismo nung o-ring machine. Kapag nalagyan na po natin ng lock nut, higpitan po natin gamit po itong open wrench na number 17. Kasi yung nilagay ko po dyan sa handle po na yan ng expansion shield is number 17 po yung size nyan. After ko nga po mahigpitan yung nut dito sa handle po ng o-ring machine, yung pipe naman po ang idudugtong ko dito dahil dadaan po dyan yung tubig. Kailangan po may tubig na papasok dyan para hindi po uminit yung dulo mismo ng o-ring machine. So ito po yung pipe na aking ilalagay dyan para dumaan dyan po yung tubig. Kung pong mai-connect yung dulo nitong pipe, dito naman po yung dulo sa mini pump nya. Siya yung magbibigay po ng puwersa ng tubig papasok po dito sa pipe po na inilagay ko. Ito po yung tubig, nasa cooler lang po yung tubig namin gagamitin. So yan po yung mini pump na magbibigay ng supply ng tubig papasok dun sa dulo ng o-ring machine. So sinasaksak din po yan. Yan, katulad po nyan, nag-i-spray na po yung tubig dun sa o-ring machine, dun sa dulo mismo ng o-ring machine. Ang purpose po niyan para hindi po uminit or bumaga po yung dulo ng o-ring machine. So yan po yung mini pump na inilagay namin. Pagbubutas po ng makapal na pader na ito ng substation, kailangan po nating mag-ingat dahil po yung ating ginagamit na machine ay malaki po yan. Malakas po ang puwersa niyan. So kung napapansin po ninyo yung hawak-hawak po nitong kasama ko, yan po yung adjuster nung o-ring machine para bumuan po siya. Huwag po nating bibiglay na isagad po yung adjuster dahil baka mag-wild po yung o-ring machine. Malakas po yan, ay baka mabalian po tayo, mapilipit po yung ating braso. So kaya kailangan po dahan-dahan lang po ang pagbabaon po niyan ng adjuster po ng o-ring machine. Finally, natapos na po namin mabutas itong unang part na aming binubutas. So kung mapapansin po ninyo kung gaano kalalim yung baon nitong o-ring machine. So napakakapal po nung pader po ng substation po na ito. So ayan, habang ina-atras po yung adjuster, lumalabas naman po yung o-ring machine. So yan po, tatanggalin na po itong handle nya upang ilipat naman po sa kabilang bubutasin. Okay, after mabutasan, tanggalin na natin itong nut ng fisher or itong expansion shield para matanggal na itong mismong machine. So maglalagay ulit tayo dun sa kabila ng another expansion shield para sa panibagong butas ulit. Okay, dyan natin lalagay. Ayan yung nabutas na, oh. So again, maglalagay tayo ng ganito ulit dito sa lugar na ito para sa panibagong butas ulit. Pag nabutas nyo na paglalagyan ng expansion shield, check nyo muna kung kasya na yung expansion shield, at kung hindi pa, pwede nyo pong ulitin yan. After nga mailagay ng kasama ko yung expansion shield, ito naman ang tinatanggal niya na simento itong nasa loob ng holso ng o-ring machine. So pinupukpok lang po yan para lumabas po yung simento po na yan.
Ayan, pansinin po ninyo kung gaano po kakapal yung simento po na namin binutas. Siguro may isang dagal po yan. After po matanggal yung simento na yan, ilagay naman po natin itong handle sa panibagong bubutasan po natin. Katulad po nung una kong ginawa, lalagyan po ulit natin ng lock nut at ihigpitan po natin ulit para hindi po pumalag yung handle niya habang binubutas po natin yung simento. Kasi malakas po yung ikot niyan. Kailangan mahigpit na mahigpit po yung nut dyan sa kanyang handle para hindi po umikot yung handle mismo. So ayan po yung natanggal kanina at start naman po ulit tayo dito sa pangalawang bubutasin po natin. Before po tayo mag-start ng pagbubutas, check po natin itong connection ng hose kung okay yung pagkakakabit. Yan, habang nagbubutas po tayo, kailangan po nating i-check itong cooler kung marami pa yung tubig. Kung kulang na, kailangan na po nating mag-refill dahil hindi po pwedeng mawala ng tubig ang machine po na yan. Ito po ang generator naman na aming ginagamit para sa pagpapaikot po ng machine po na ito dahil di kuryente po yan. Continue lang po ninyo ang panonood sa video po namin ibinabahagi po na ito at hopefully ay may natutunan po kayo sa mga isinishare ko po na video. At ito naman po yung maliit na drill. Yan po yung ginagamit namin para sa pagbutas na ilinalagay namin expansion seal para sa handle po nitong o-ring machine. Seryosong seryoso yung kasama ko sa pagbubutas. So hindi niya napansin yung cooler wala ng tubig. Kailangan na mag-refill dahil hindi po pwedeng walang tubig ang o-ring machine na yan dahil mag-iinit po yung hulso na yan. Magbabaga po yan kaya kailangan mag-refill na po ng tubig dahil wala na pong laman ang cooler. Continue pa rin yung kasama ko sa pagbubutas. So kahit kakaunti na lang yung tubig nyo. Yan. Kaya pa naman siguro dahil nakabaon na ng husto at medyo siguro mga 5 cm na lang ang kulang para matagos na yung kabila ng pader. So kaya na po yan. Make sure lang po ninyo na sa mga area na ganitong binubutasan nyo ay clear po yung area para wala pong masyadong sagabal. Ayan, at sumisinyas yung kasama ko. 1 cm na lang daw, tagos na sa kabila, kaya dahan-dahan yung sinasagad na yung o-ring machine. Ayan, tumagos na nga. At sa pagtatanggal po nito, katulad po nung dating ginawa namin, dahan-dahan lang din po ang pagpapalabas or pag-a-adjust po nitong adjuster nitong o-ring machine para hindi po pumalag na husto yung hulso ng o-ring machine hanggang sa mailabas po natin. At pag nailabas na po, kailangan patayin nyo na po yung switch para tumigil na po yung pag-ikot ng hulso ng o-ring machine katulad po nitong ginawa ng kasama ko. Okay, nasa pangatlong bubutasin na po tayo. Kailangan lagyan ulit po natin ng lock nut itong expansion seal para hindi po matanggal yung handle nitong o-ring machine. So yan, kailangan higpitan din po natin ulit. Pangatlo na po ito, bali 4 po na bubutasin po ito. Kung mapapansin po ninyo may nasa katabi po siyang expansion seal. Yun po yung handle. Meron po dito sa dulo pa na isa. So bali 4 po na butas yung ilalagay po namin dyan dahil 4 na cable po yung lalabas po dyan or papasok po dyan sa substation po na yan papunta po doon sa likod. Yung likod naman po nyan ay mayroon pong panel board na doon po papasok yung mga supply papunta po sa traffic light or sa street light. Yung pong tinatawag na pillar single diagram na panel. Okay, malapit na pong mabutas yung pangatlo at ang susunod na po ay pang-4 na pong butas. Dahil 4 po na cable ang papasok nga po dito sa loob ng substation, papunta po dito sa MDB panel, yung malaking panel po dito sa may side po na itong kaliwa. At yung cable naman po na yon ay papunta po yun doon sa likod
papasok naman po yun doon sa panel ng pillar single line diagram. So ayan, tinatanggal na itong kasama ko yung nut para matanggal po itong handle nitong o-ring machine dito sa aming binubutas. So para mailipat po doon sa pang-apat. Ayan, nagpapasalamat po muli kami sa lahat po ng mga nakakapanood ng video po naming sinishare na ito. Hopefully may mga natutunan po kayo, kahit mga simpleng video lang po itong aming binabahagi po sa inyo, pero sinisiguro ko naman po sa inyo na ito po ay malaki ang magiging pakinabang nyo po dito pag natutunan nyo po yung aming mga isinishare na ito, para sakali man po na mayroon po kayong gawin or may ipagawa mo po sa inyong ganito katulad po nitong aming ginagawa, ay may idea na po kayo kung paano gawin. Okay, please don't forget to subscribe our channel, Rico Tutorial Vlog, at pakihit po ng notification bell para updated po kayo sa mga susunod ko pa po na video na i-upload. Maraming salamat and God bless po sa lahat. At sa pagtatanggal po nitong simento dito sa holso ng o-ring machine, gayahin nyo lang po itong aming ginagawa. Pinupukpok lang po yan para mabibrate po yung simento at dahan-dahan naman po yan lalabas. Katulad po nitong ginagawa nitong kasama ko. At kapag mahaba na yung nakalabas, pwede nyo na pong alugin yung dulo hanggang sa mabunot ng tuluyan, katulad po nitong ginawa ko. Pinipix ulit ng kasama ko itong handle ng o-ring machine dahil ito po yung pang-apat na butas na aming bubutasin. So katulad pa rin po ng aming mga ginawa sa una, pangalawa, pangatlo, ganun lang din po ang inyo pong gagawin. Magtutubig po kayo para hindi po iinit yung dulo ng holso ng o-ring machine. Okay, tapos na ang ating apat na butas. So ganun lang kasimple mag butas gamit ang rebar coring machine na ito. Ang kailangan nyo lang kapag malayo kayo sa kuryente, magdadala lang kayo ng generator. At syempre kailangan ng supply din ng tubig. Cooler na lang kung walang tangke ng tubig, cooler na lang gamitin nyo para mabutasan